Kumusta? Ako si Light mula sa Baguio. Kung hindi mo maintindihan ang mga sasabihin ko sa video na to, ay i-click mo lang ang closed caption na nasa baba ng video natin para sa ganun makita mo ang mga subtitles. Maglalagay din ako ng Ingles na subtitle para sa ganun maintindihan din ng mga bagong manonood natin at syempre, ng mga bagong matututo pa lang ng Tagalog. Ngayong araw ang pag-uusapan natin ay importante nga ba ang magandang grado sa totoong buhay? Pag-usapan natin yan. Hindi may kakaila na kapag ang grado ang pinag-uusapan, madami tayong nakikitang reaksyon. Lalo na kung ito ay ikokonekta natin sa totoong buhay. Kailangan nga ba natin ng magandang grado? Importante nga ba ito kapag umalis na tayo sa pag-aaral o tapos na tayong mag-aral? Ang masasabi ko dito, may mga parte ng buhay na importante talaga ang grado. Hindi mo naman masasabing hindi totoong buhay kapag nag-aaral ka pa lang eh. Kasi sa iba, sinasabi nila na kapag nasa paaralan ka, dun lang siya importante. Pero parte din naman ng totoong buhay ang pag-aaral, hindi ba? Isa-isahin natin ang mga lugar kung saan nga ba importante ang grado. Kailangang maganda ang grado mo o mataas ang grado mo. Siyempre, sinasabi na natin kanina sa paaralan. Kasi kapag hindi maganda ang grado mo, kapag hindi siya pumasok sa standard, hindi ka pwedeng pumunta sa susunod na baitang o sa susunod na level. Kumbaga, kung ikaw ay nasa unang baitang, hindi ka makakarating ng pangalawa kapag hindi maganda ang grado mo, kapag hindi ka pumasa. At mas importante pa ito kapag ikaw na ay natapos na ng elementarya. Sa iba, hindi na kinakailangan ng mataas na grado kapag pupunta ka ng high school. Kapag naman sa universidad o kolehiyo, dyan na. Dahil may mga paaralan na kailangang maganda ang grado mo bago ka makapasok. Kailangang tapusin mo ang entrance exam nila. Kailangang makapasa ka. Meron din namang mga universidad na hindi na nangangailangan ng mga ganitong bagay. Pero, ang alam ko, kapag ang gusto mong kurso sa kolehiyo may kinalaman sa siyensya, sa pagiging inhinyera, mga ganyan, kailangang maganda ang grado mo. Kasi, dun yata nila ibabase kung dapat bang nandito yung kurso mo o baka dapat nasa kabilang kurso ka. Meron mga paralan na ganyan. Pangalawa, kapag ikaw ay mag-a-apply ng scholarships. Ang scholarships ay talagang malaking tulong para sa mga estudyante. Aminin natin yan. Ako nga ay naging isang scholar nung ako ay nag-aaral pa ng elementarya, high school hanggang kolehiyo. Kinailangan kong pagandahin at mas pagandahin pa ang mga grado ko para hindi ako matanggal dun sa scholarship na yon kasi sayang naman. Malaki din yun. Ayan. At sa mga scholarships na nakita ko noon, hanggang ngayon yata, kailangang maganda ang grado mo. Isa yon sa mga requirements nila para matanggap ka sa scholarship. Dahil kung hindi maganda, parang sa tingin ko, ang iniisip din nila, nagsasayang lang sila ng pagpapaaral kapag hindi mo naman inaayos yung pag-aaral mo. Kasi nga, ang gusto nila tutulungan ka nila sa pinansyal na bagay, pero dapat maganda yung grado mo. Dapat nag-aaral ka ng mabuti. Ang alam ko noon, ang pinakamababang grado mo ay dapat nasa 80 o 80. Ang pinakamababa na yata ngayon, ang alam ko ay 85, kailangang 85. Yun na dapat ang pinakamababa mong grado. Siyempre, pagkatapos ng scholarships, dito na tayo sa paghahanap ng trabaho. Depende naman sa'yo kung gusto mo pang ipagpatuloy ang pag-aaral mo sa mas mataas na level, kung gusto mong mag-masters o mag-PhD.
Sa iba, kailangan pa din nila ng magandang grado. Ngayon, dito naman sa paghahanap ng trabaho, mas lalo na kung fresh graduate ka o kakatapos mo pa lang ng pag-aaral, ang hahanapin nila sa'yo ay ang TOR mo. O ito ang talaan, ang record ng mga naging grado mo nung ikaw ay nasa kolehiyo o nung nag-aaral ka pa. Dito naman nila makikita na, ganito pala siya kagaling dito sa bagay na to. Dito pala siya nagtapos at ito pala ang mga nakuha niyang grado. Siyempre, hindi maiiwasan na tingnan nila kung ano nga ba yung mga matataas. Saan ka ba magaling? Saan ka ba medyo sumasablay at iba pa? Ngayon naman, karamihan sinasabi nila ang totoong buhay daw ay kapag natapos ka na sa pag-aaral. Oo nga naman, kasi kapag nag-aaral ka pa lang, iniisip mo pa lang pumasok, gumawa ng mga asignatura, baon at iba pa. Pero pagkatapos nun, eto na talaga. Kailangan mo nang maghanap ng trabaho, kailangan mo nang galingan ang paghahanap ng trabaho at syempre, kailangan maganda din yung trabaho mo. Dito naman, ang masasabi ko, hindi lahat ng trabaho nangangailangan ng magandang grado. Kadalasan ang hinahanap na nila dito ay ang skills o ang kakayahan mo at karanasan mo. Ang sabi nila noon sa amin, kapag maganda daw ang grado mo, siguradong pag-aagawan ka ng mga kumpanya at mga lugar kung saan ka pwedeng magtrabaho. Totoo naman yon. May mga nakita kong ganun ang nangyari. May kakilala kong sobrang taas ng grado niya. Nasa Latin honors siya at pinag-agawan talaga siya ng mga kumpanya. Kasi hindi mo nga may kakaila na magaling siya, matalino siya at talagang meron siyang skills, may kakayahan siya. Ngayon, kung hindi naman nasa ganung level, daanin mo na lang sa skills mo o sa kakayahan mo. At syempre, sa kakayahan na yan, marami kang pwedeng matutunan. Pwede mong matutunan kung paano, sabihin natin, magkumpuni ng mga gamit, paano gumamit ng computer, paano magtala, paano magbenta, paano manghikayat ng mga tao na sumali sa grupo nyo, sumali sa kumpanya nyo, o kaya bumili ng mga paninda mo. Sa mga larangan na yan, hindi na nila titignan ang grado mo. Dahil ang titignan na nila ang kakayahan mo, gaano ka kagaling sa bagay na yon. Ang totoong buhay, hindi na nila titignan ang grado mo lang. Kundi, ang titignan nila kung maganda ang grado mo at kung may kakayahan ka. Kadalasan na nangyayari na hindi inaasahan ng mga estudyante na katatapos mag-aral, ang kabiguan na makuha dun sa trabahong inaplayan nila. Kasi nga, hindi sapat ang kanilang kaalaman, hindi sapat ang kanilang kakayahan. May mga nakasabayan ako nung naghahanap ako ng trabaho pagkatapos kong magtapos ng kolehiyo. Kasi mas mataas ang mga pinag-aralan nila. Pero sa usapang grado, hindi nila tinignan yung mga grado namin. Pare-parehas lang kami ng papel na binigay, sinagutan, at pare-parehas din kami ng mga tanong na sinagot. Ang tinignan nila ay kung paano ka sumagot at kung paano mo ipapakita na kaya mong gampanan yung trabaho na gusto mong applyan. At doon, hindi ako nagkaroon ng maraming karanasan sa pagtuturo nung unang trabaho ko, pero ang pinakita ko ron ay ang kakayahan ko kung paano magturo. At doon ako nakuha bilang isang guro, doon sa kakayahan kong magturo, hindi doon sa grado ko. Kahit na maganda naman yung grado ko, pasado naman at matataas ang marka, hindi yun yung basihan. Siguro pwede lang basihan pero konting puntos lang yun. Titingnan pa rin nila, yung kaya mo ba? Gaano mo mapapadali ang trabaho at iba pa. Kaya ang masasabi ko lang, ang grado ay importante naman talaga. Pero hindi sapat na grado lang ang meron ka. Kailangan mo pa rin na magkaroon ng skills, ng kakayahan, para sa ganon, kaya mong makipagsabayan kahit hindi ganon karami yung naging karanasan mo,
o hindi ganun kataas yung grado mo pero kayang-kaya mo kasi marunong ka, magaling ka dun sa larangan na hinahawakan mo o dun sa gusto mong pasukin. At yun lang ang masasabi ko sa araw na to. Maraming salamat sa panonood. At syempre, huwag kakalimutan ng mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kung meron kang mga katanungan, suggestion o kahit ano pa yan, i-comment mo lang ito sa baba ng video natin. At yun lang. Sa susunod ulit at paalam!